Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang tagapagtanggol, Diyos ng Digmaan. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang tagapagtanggol, Kabanata 776. Nang makita ni Lucas ang hindi nakakapinsalang ngiti ni Levi, naramdaman niyang nakaharap siya sa Grim Reaper. Si Levi ay mukhang epitome ng takot. Matalim ang titig niya kaya naramdaman ni Lucas na nakatingin si Levi sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, maging ang takot na bumabalot sa kanya ngayon. Ano ang nangyayari? Nanginginig ang katawan ni Lucas. Hindi siya kailanman natakot sa sinuman sa kanyang buhay, sa kabila ng maraming mga kilalang tao. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na takot na nakaharap kay Levi. Hindi mo ba ako pinigilan na umalis? Tanong ni Levi. I didn't. Nauutol na sabi ni Lucas, hindi makumplito ang kanyang pangungusap. Mukhang makakaalis lang ako pagkatapos mong mamatay. Isang walang awa na kislap ang sumilay sa mga mata ni Levi. Thud. Magsasalita pa sana si Lucas nang itama ni Levi ang isang suntok sa kanyang mukha, dahilan para bumulwak ang dugo mula sa kanya. Thud, thud, thud. Matapos ang ilang sunod-sunod na suntok ay napuno ng dugo si Lucas. Hindi ka makikialam sa babae ng sinuman. Habang pinupunasan ni Levi ang kanyang mga kamay at naglakad palayo, diretsong bumagsak si Lucas sa lupa ng may malakas na kalabog. Nang mawalan ng malay, tumulo ang dugo sa kanyang bibig. Nagsisi ang prince gang ngayon. Bakit natin siya pinigilan umalis? Mabilis, pumunta ka sa ospital. Kailangan nating iligtas si Lucas. Mabilis na nagtungo sa ospital ang grupo. Sa gusali ng opisina, nakahinga ng maluwag si Zoe nang makita niyang bumalik si Levi na hindi nasaktan. Gayunpaman, hindi siya nagtanong kung nalutas na ang usapin. Sa kanya, naniniwala siya na tiyak na maaayos ito dahil sa pakikasama ni Levi sa pamilyang Jones. Silas, pumili ng 2 elite mula sa security team para protektahan si Helena. Napakaraming tao ang nanliligalig sa kanya kamakailan. Itinuro ni Levi habang sinusulyapan si Helena. Naiintindihan. Tumanggo si Silas. Ang bagong security team ay binubuo ng mga pinaalis na sundalo. Lahat sila ay mga nangungunang mandirigma, armado ng mahusay na kasanayan sa pakikipaglaban. Nais ni Iris na maprotektahan din si Helena. Kamakailan, ang mga produktong elektroniko ng Morris Group ay inilabas sa merkado. Sa Helena bilang kanilang tagapagsalita, ang mga benta ay napakaganda. Ipinuhunan ni Zoe ang 50 bilyon ng pamilyang itim sa industriya ng elektroniko. Nangangahulugan ito na tinulungan ng Morris Group ang pamilyang Black na umani ng pinakamaraming kita. Levi, sumunod ka sa akin. May sasabihin ako sa'yo. Ipinatawag ni Zoe si Levi sa kanyang opisina. Levi, may naisip ka bang paraan para kumita ng 1 bilyon? Nais magtanong ni Zoe tungkol sa pag-unlad ni Levi. Gayunpaman, mukhang hindi niya ito sineryoso. 1 bilyon. Mababa ba ang tingin nila sa akin? Paano kung idagdag natin ang halaga sa 100 bilyon? Suggest ni Levi sabay tawa. Tumigil ka sa pagbibiro, may pakialam ka ba talaga sa akin? Ang tagapagtanggol, Kabanata 777. Natigilan si Levi sa biglang tanong ni Zoe. Sa paghiling sa iyo na kumita ng 1 bilyon sa maikling panahon, gusto ni Lolo at Lola na patunayan mo na karapat-dapat ka sa akin. Pagkatapos, wala silang dahilan para paghiwalayin tayo. No matter what, it's an unchangeable fact that they're my relatives. Ang tanging magagawa natin ay bigyan sila ng kasiyahan sa abot ng ating makakaya, upang ito ay win-win situation. Ngunit sa palagay ko ay hindi mo ito sineseryoso. Maliban sa pagtulog at pagkain, wala kang ibang ginagawa. Galit na sabi ni Zoe. Ngumiti si Levi. Madali lang ayusin ito. Maghintay lang at tingnan. Sa katunayan, ito ay 1 piraso ng cake para sa kanya. Kaya niyang gumawa ng 1 bilyon kahit kailan niya gusto. Gayunpaman, ipinalagay ni Zoe na ang paraan ni Levi sa paglutas ng isyo ay ang paggamit ng kanyang pagkakakilanlan bilang apo ng pamilyang Jones. Napakadaling kumita ng 1 bilyon sa pamamagitan ng paggamit ng pangalan ng pamilyang Jones. Maaaring makumbinsi nito ang pamilyang itim, ngunit hindi nasisiyahan si Zoe.
Ang inaalala niya ay ang ugali ni Levi, sa halip na lutusin niya ang lahat gamit ang pagkakakilanlan na iyon. Inaasahan niya na si Levi ay maaaring magtrabaho ng husto tulad ng 6 na taon na ang nakakaraan at bumuo ng kanyang tagumpay sa kanyang sariling pagsisikap. Kaya nga, sabi ni Zoe sabay buntong hininga. Habang pinapanood niya ang lalaki na umalis, bumulong siya, sana ikasal ako sa walang kapantay, mayaman at kakilakilabot na si Levi. Gayunpaman, sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, alam ni Zoe na ito ay ang kanyang pagnanasa lamang. Si Levi ay hindi na tulad ng dati. Bagaman imposibleng matugunan niya ang kanyang mga inaasahan, umaasa pa rin siya. Natural, hindi maintindihan ni Levi ang ibig niyang sabihin. Iniisip niya lang na nagpapatawa siya. Nang mga sandaling iyon, nasa pribadong ospital ang Prince Gang, bawat isa sa kanila ay puno ng mga pasa. Nakahinga sila ng maluwag nang ideklara ng doktor na okay na si Lucas. Tanging nose bridge at brow bone lang niya ang nabali. Kung may nangyaring masama kay Lucas, magkakagulo ang buong South City. Pagkatapos ng lahat, kabilang siya sa nangungunang 3 pamilya ng Southampton, na ang kapangyarihan ay 4 na beses na mas malaki kaysa sa mga Jones. Tiyak na magagalit ang makapangyarihang pamilyang Queen. Sa oras na iyon, sino ang kayang tiisin ang mga kahihinatnan? Sa sandaling iyon, bigla silang nakarinig ng kaguluhan sa ward ng ospital. Pagpasok sa kwarto, nakita nilang sinasaksak ni Lucas ang isang doktor ng paulit-ulit. Ang puting Amerikana ng doktor ay ganap na nabahiran ng dugo. Sinubukan ni Lucas na ilabas ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagsaksak sa lahat ng nasa kanyang paningin. Isa talaga siyang hindi makataong mamamatay tao. Huwag kang masyadong magulo, Lucas. Iniligtas ka ng doktor. Pinigilan siya ng lahat, nagalit na sumigaw, napahiya ako ng husto. Kaya paano kung pagalingin niya ako? Talagang babalatan ko ng buhay ang Bast Asterisk Road na yan. Ang tagapagtanggol, Kabanata 778. Naiintindihan namin ang galit mo, Lucas. Pinahiya din tayo ng Bast Asterisk Road na yan. Sinira niya ang reputasyon ng Southampton Prince Gang. Tanging sa pagbabalat sa kanya ng buhay ay may lalabas natin ang ating galit. Lahat ng iba ay parehong galit na galit. Lucas, mag-focus ka muna sa paggaling. Kapag gumaling ka na, tuturuan natin siya ng leksyon. Anyway, wala na siyang takasan. Hinikayat ang iba. Sa impyerno sa pagbawi, kung hindi ko papatayin ang lalaking iyon, hinding-hindi ko ito matitiis. Ang harsh ni Lucas kahit sa sarili niya. Pinunit niya ang mga karayom mula sa mga infusion bottle mula sa kanyang kamay, bumaba siya sa kama. Nagulat ang mga nurse at doktor. Magpapagamot ako pagkatapos kong patayin ang lalaking iyon. Umalis si Lucas ng ganon-ganon lang. Gayunpaman, namamaga ang buong mukha niya, na tanging mata at bibig lang ang nakikita. Ang nangyari ngayon ay lampas sa pinakamalibang na imahinasyon ng lahat. Walang sino man ang mag-aasam na ang Prince Gang ay mapupunta sa kabang-abang na kalagayan. Hindi lang nabugbog ang natitira, maging si Lucas ay nasaktan din ng husto. Kung alam ito ng iba sa Southampton, magkakaroon ng kaguluhan. Kung ano man ang nangyari ngayon ay hindi dapat kumalat sa Southampton. Itinuro ni Lucas. Ang mga lalaki ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa kanilang reputasyon. Kung may nakakaalam nito, magiging biro sila magpakailanman. Ngunit tiyak na kakailanganin natin ng mas maraming lalaki kung gusto nating patayin ang Bast Asterisk Road na iyon. May nagtanong, dapat ba akong magpatawag ng mas maraming lalaki ng palihim? Hindi, may makakapansin kung ang isang bihasang manlalaban sa Southampton ay ipatawag. Kung tatanungin ito ng aking lolo, hindi ko siya mabibigyan ng tamang paliwanag. Umiling si Lucas. Ano ang dapat nating gawin? Tinanong ang iba. Ang 4 na hari ng Southern Union ay may kontrol sa lugar na ito. Hihilingin ko kay Yadriel na pahiram sa akin ng ilang bihasang manlalaban. Sagot ni Lucas. Nang pumunta sila sa villa ni Yadriel, nagulat ang lalaki at ang iba pa. Paano ka napunta sa ganito? Natigilan si Yadriel. Sa totoo lang, kahit ang Southern Union ay kailangang maging maingat sa Prince Gang. Maging si Grover ay nagbabala sa mga miyembro na huwag tumawid sa gang. Kung nagsimula ang isang sigalot, tiyak na hindi basta-basta susuko ang gang.
Sa katunayan, makakalaban nila ang pinagsamang puwersa ng lahat ng mayayamang pamilya sa Southampton. Kaya naman, lubos siyang nabigla sa kahabag-habag na kalagayan ng gang. Yadriel, I'll cut straight to the point. Pahiram sa akin ng 100 lalaki. Huwag mo akong tanungin kung bakit. At saka, sana manatili ito sa pagitan natin. Sabi ni Lucas. Walang choice si Yadriel kundi pumayag sa hiling ni Lucas. Agad siyang pumili ng 100 bihasang mandirigma para sa huli. Sa mga ekspertong ito, handa na ang Prince Gang na harapin si Levi. Ang tagapagtanggol, Kabanata 779. Sa Villa, iniisip pa rin ni Yadriel kung sino ang bumugbog kay Lucas. Ang taong iyon ay dapat na isang matapang na tao. Katumbas ito ng kalaban niya sa buong Prince Gang. Sir, kakaiba ito. Sino sa South City ang maglalakas loob na talunin si Lucas? Oo, wala akong maisip na kahit sino. Kahit sa Southampton, walang maglalakas loob na talunin siya, di ba? Ang kanyang mga nasasakupan ay pare-parehong nataranta, hindi makaisip ng lohikal na paliwanag. Hinaplos ni Yadriel ang kanyang baba. Siguro isang pribadong bagay. Hindi man lang siya naglakas loob na sabihin sa akin. Hindi. May isang tao sa South City na maglalakas loob na gawin iyon. Biglang paalala ng isang tao. Nagpalitan ng nakakaalam na tingin ang lahat. Agad namang napagtanto ni Yadriel kung sino ang tinutukoy niya. Dati, ang Southern Union ay dumanas ng malaking pagkawala sa parehong paraan. Tiyak na sigurado siya na ang nasa isip ay ang nakasakit kay Lucas. Walang ibang tao sa South City na maglalakas loob na bugbugin siya. Bilasan mo. Abutan mo siya. Ito ay masama. Sana hindi pa huli ang lahat. Hinabol sila ni Yadriel kasama ang iilan niyang mga tauhan. Kung sinaktan ni Lucas ang taong iyon, mawawasak ang buong Southampton Prince Gang. Pati pamilya nila ay masisira. Napakahalaga na pigilan sila sa oras. Gayunpaman, si Lucas at ang iba pa ay napakabilis, na nawala sa paningin ni Yadriel. Lucas, nalaman namin na ang lalaki ay tinatawag na Levi Garrison. Nakatira siya sa apartment building ng Morris Group kasama si Zoe. Mabilis na dumating ang insight. Okay, akayin mo kami dyan. Isang malamig, walang awa na kislap ang sumilay sa mga mata ni Lucas. Papatayin ko ang lahat doon, bago baliin ang mga paa ni Levi at pilayin siya. Pahirapan mo na lang siya sa kahit anong paraan. Gusto kong mamatay siya sa matinding paghihirap. Hindi pa rin nakontento, galit na nagpatuloy si Lucas, makikitulog pa nga ako kasama ang kanyang mga babae sa harap mismo ng kanyang mga mata. Then, looking at the rest, he announced, after I have a go with the ladies, you guys can sleep with them one by one, right in front of him. Gusto ko siyang pahirapan hanggang mamatay. Napasinghap ang lahat sa gulat. Talaga namang pervert si Lucas. Siya ay mas nakakatakot kaysa sa aming inaasahan. Hindi lang sa emosyonal at pisikal na paraan ang plano niyang pahirapan si Levi, kundi gusto rin niya itong pahirapan hanggang mamatay. Ito ay ganap na nakakatakot. Hindi natin siya dapat saktan. Lahat ay sinundan ng takot ang lalaki at hindi nagtagal ay nakarating na sila sa apartment building na pagmamay-ari ng grupong Morris. Hinarang sila ng mga security guard sa entrance. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Ang mga security guard ay mga kalaban ni Silas. Tinitigan nila si Lucas at ang iba pa ay maingat. Sa parehong oras, iniulat nila kung ano ang nangyayari sa control room sa pamamagitan ng walkie-talkie. Anong ginagawa natin dito? Nandito kami para pumatay. Sa isang walang awa na titig, nagbigay ng utos si Lucas. Ang daang bihasang mandirigma ay naglabas ng kanilang mga kutsilyo at sumugod pasulong. Ang tagapagtanggol, Kabanata 780. Anong ginagawa mo? Nang mga sandaling iyon, dumating si Levi at ilang lalaki. Sumugod din sina Zoe at Helena matapos marinig ang balita. Pagtingin sa daang armadong lalaki, nanginginig sila sa takot. Tumigil ka. Kaway ng kamay, sinenyasan ni Lucas na tumigil ang lahat. Bast Asterisk Road, magbabayad ka ng malaking halaga para sa ginawa mo. Sigaw ni Lucas. Ito ay isang pagpupulong sa pagitan ng mga kaaway. Nang makita ng Southampton Prince Gang si Levi, para silang nabaliw. Wala silang ibang hinaanggad kundi kainin ang karne ni Levi at inumin ang kanyang dugo. Walang sino man, maliban sa kanya,
ang nagpahiya sa kanila ng labis. Lalong nagalit si Lucas. The moment he saw Levi, he was shooting at the latter with his eyes. Sa isip niya, naisip niyang napunit si Levi sa 100 piraso. Nakilala rin sila ng mga babae. Naging blanko ang isip ni Zoe. Akala niya ay naresolba na ni Levi ang bagay na iyon, ngunit hindi niya inaasahan na ang solusyon nito ay ang magpapatalo sa kanila. Bumalik sa bahay ng pamilyang Black, napagtanto na niya kung gaano kahusay si Levi sa pakikipaglaban. Talagang binugbog mo sila, hindi makapaniwalang tanong ni Zoe. Hiningi nila ito, kalmadong sagot ni Levi. Pero nadala mo ang sarili mo sa sobrang problema. Tingnan mo ang daming tao. Medyo nagalit si Zoe sa inasta ni Levi. Sa kabilang banda, nagsimulang magpanik si Helena. Lahat ng ito ay dahil sa akin. Sasamahan ko lang sila uminom. Walang mangyayari, paumanhin ni Helena. Akala niya ang buong gulo na ito ay nilikha dahil gusto siyang ligawan ng mga lalaki. Gayunpaman, hindi niya alam na si Lucas ay nakatutok na sa kanya at kay Zoe pabalik sa Southampton. Mabuti naman, hanggat nandito ako, hindi ko hahayaang mangyari iyon. Si Zoe ay isang mabuting pinuno na nagmamalasakit sa kanyang mga nasasakupan. Kaya naman, hinding-hindi niya hahayaang mangyari ang ganoong bagay. Tumawa si Levi. Pabayaan mo na ako. Ito ay isang piraso ng cake lamang. Ikaw, gulat na napatingin si Zoe kay Levi. Ang unang pumasok sa isip niya ay gagamitin ni Levi ang kanyang pagkakakilanlan bilang apo ng pamilya Jones. Ikaw si Levi Garrison, tama. How dare you hit us? Galing tayo sa Southampton Prince Gang. Ang nataman mo ay si Lucas. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito. Napasok mo lang ang sarili mo sa matinding gulo. Ang Prince Gang ay nagsimulang magbanta sa kanila. Nang marinig ni Zoe ang kanilang pinag-uusapan, nabalot ng takot ang kanyang puso. Sila ay mula sa Southampton. Tiyak na hindi natin kayang saktan sila. So, hindi ka ba nakontento sa pambubugbog mo sa gabi? Gusto mo pa bang mabugbog? Tanong ni Levi habang malamig na nakangiti kay Lucas at sa iba pa. Sa pagtingin sa kung gaano ka-arrogant ang kinikilos ni Levi, hindi na ito nakayanan ni Lucas at ng iba pa. Hatiin mo siya. Iisa lang ang iniisip na nangingibabaw sa isipan ni Lucas, patayin si Levi Garrison. Gayunpaman, isang hindi inaasahang eksena ang naganap. Ang tagapagtanggol Kabanata 781. Klang. Ang lahat ng miyembro ng Southern Union ay biglang lumuhad sa lupa at sumigaw ng pare-pareho, "Magandang gabi, Mr. Garrison." Nakakabingi sa tenga ang umaatungal nilang mga boses, na nagpa-vibrate sa dibdib ng lahat ng nasa eksena. Naiwan sa gulat sina Helena, Zoe, Lucas at ang iba pang mga tao. Nalaglag ang panga ng lahat habang nagtatakang nakatingin kay Levi. Sila ay nasa lubos na kawalang paniwala. Akala ng lahat ay pinaglalaroan sila ng kanilang mga mata. Ano ang nangyayari? Sino siya para lumuhad ang mga taong ito sa harap niya? Maaari bang ipaliwanag ng isang tao kung ano talaga ang nangyayari ngayon? Hindi nila maalis ang kanilang ulo sa tanawin sa harap ng kanilang mga mata. Si Lucas at ang kanyang mga tauhan ay higit na nabigla sa lahat. Anong kalokohan ito? Ang mga miyembro ng Southern Union ay hindi nawala sa kanilang isip. Matino sila at matino. Si Grover ay isang matalinong tao. Palihim niyang ipinakita ang larawan ni Levi sa lahat ng miyembro ng Southern Union at binalaan sila tungkol sa kanyang kakayahan. Kung nakatagpo nila siya, ang unang bagay na dapat gawin ay ang lumuhad at maiwasan ang anumang salungatan sa lahat ng mga gastos. Higit pa rito, hindi nila maihayag ang kanyang pagkakakilanlan sa sinuman. Dahil doon, nakilala nilang lahat si Levi sa unang tingin, at kinilabutan sila nang malaman na ang kanilang target ay ang huli. Kaya, lumuhad sila kaagad para mailigtas ang sarili nilang buhay. Hoy, bakit ang dami mong nakaluhod? Siya ang lalaking gusto kong patayin. Tumayo ka, nag-aalalang sigaw ni Lucas. Ngunit walang sino man ang nagbigay pansin sa kanya, at nanatili sila sa parehong postura. Malamang na hindi sila gagalaw ng kalamnan kung hindi sila binigyan ni Levi ng karagdagang mga tagubilin. Anong ginagawa mo?
Sigaw ni Lucas habang lumalakas ang kabangisan niya. Ang kanyang ekspresyon ay unti-unting naging tense dahil sa pagtaas ng pagkabalisa. Dahil dito, halos mapunit ang sugat sa kanyang mukha, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa sakit. Gayunpaman, nanatili sila sa lupa at hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Isang epiphany ang naganap nang makita ni Zoe ang nangyayari, at inakala niyang nakaluhod ang mga taong iyon dahil isa si Levi sa mga Jones. Kung hindi maiisip na gagawin nila ang ganoong bagay. Ang tanging dahilan sa likod ng kanilang kakaibang aksyon ay ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang royalty. Higit pa rito, ang paraan ng kanilang pagtugon sa kanya ay lalong nagpatibay sa kanyang palagay. Kaya ginagamit niya ang impluwensya ng kanyang pamilya para ayusin ang mga isyu kamakailan. Parang ginagawa na naman niya, pero at least naayos na ang problema. Ano pa ang hinihintay mo? Tanong ni Levi sa malamig na tono. Ikinalulungkot namin ito, Mr. Garrison. Sabay-sabay silang humingi ng paumanhin. Pagkatapos noon, bumangon sila at nawala sa mga anino. Iniwan si Lucas at ang barkada, na tumatawag sa kanila. Nainiwan hanggang sa isang awkward na sitwasyon. Ang mga mandirigma na inupahan nila ay nagpiyansa sa kanila. Kami ay grupo lamang ng mga taunang kalaban. Wala nang paraan para makapaghiganti pa tayo kay Levi. Dapat tayong umatras ngayon. Maghintay ka. Binigyan ba kita ng permiso na umalis? Pinigilan sila ni Levi. Ang tagapagtanggol Kabanata 782. Agad silang natigilan ng kanyang boses nang maalala nila ang sakit at kilabot na binugbog ni Levi noong gabi. Pagkatapos, nagsimula silang manginig. Mawawala ang lahat ng ating mga mukha kung tayo ay bagbog muli. Sa kaso, ang kamatayan ay magiging isang kaligtasan. Pumupunta at pupunta ka sa teritoryo ko ayon sa gusto mo. Invisible ba ako sa'yo? Sumigaw si Levi sa malamig na tono, na nagpalamig sa gulugad ng lahat. Napasinghap ang karamihan sa gulat. Nauubusan na ng swerte kung sino man ang magalit sa kanya. Kalimutan na natin yon, Levi. Natalo mo na sila, at nalutas pa rin ang problema. Ang magkamali ay tao, ang magpatawad ay banal. Ayaw ni Zoe na mawalan ng kontrol ang mga bagay, kaya nagkusa siyang makialam. Sige. Isaalang-alang ang iyong sarili na maswerte ngayon. Magwala ka, sigaw ni Levi. Ang Prinsipe Gang ay tumakbo para sa kanilang buhay kaagad pagkatapos nilang palayain. Sige. Bumalik tayong lahat ngayon. Huwag kang magsalita tungkol sa nangyari ngayong gabi. Utos ni Zoe. Pagkatapos noon, naisip ni Levi na magtatanong siya tungkol sa dahilan kung bakit lumuhad ang mga taong iyon. Gayunpaman, hindi niya ginawa iyon. Parang may sagot na siya, na medyo palaisipan sa kanya. Kakaiba ang kinikilos ni Zoe kanina. Hindi man lang siya curious sa lahat ng hindi pangkaraniwang bagay na ginawa ko kamakailan. Parang sanay na siya. Ngunit hindi niya alam na ipinapalagay ni Zoe na gagamitin niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang miyembro ng pamilyang Jones para ayusin ang mga bagay-bagay. Samantala, si Adriel, na nagmamadaling dumating, ay nabangga ang daang mandirigma na umaatres. Ginoo. Pinalaya tayo ni Garrison, napansin ng taong namumuno sa grupo. Pumalakpak si Adriel dahil napatunayang tama ang hinala niya. Sabi ko na nga ba? Si Mr. Garrison talaga. Masama ito. Napakagulo nila. Kasunod noon ay binilisan ng lalaki ang kanyang lakad. Gayunpaman, natisod niya ang grupo ni Lucas pagkatapos niyang sumugod ng buong lakas. Hindi ka ba niya pinahirapan? Naguguluhan silang tinignan ni Adriel. Sa paghusga sa personalidad ni Mr. Garrison, malabong pabayaan niya sila. Anong nangyari? Noong una ay ayaw tayong palayain ni Levi. Nagawa lang niya ito matapos siyang kausapin ng babae niya. Nagpaliwanag ang isa sa kanila. Dahil dito, nakahinga ng maluwag si Adriel. Salamat. Ay oo. Gumawa ako ng ilang mga pagsasaayos para ay escort ka palabas ng lungsod na ito. Dapat kang bumalik kaagad sa Southampton.
Ang pananatili dito ay magsasabi ng kapahamakan para sa inyong lahat. Pagpupumilit niya. Ang mga taong ito ay hindi maaaring manatili dito. Malamang na itulak nilang muli ang buton ni Mr. Garrison, at siguradong patay na karne sila. Kailangan ko silang paalisan ngayon. Kahit papaano, kilala ko ang pamilyang Quinn, ang makita ang isa sa kanila na naglalaro ng apoy ay tiyak na hindi maganda sa akin. Tumigil ka dyan, sumenya si Lucas sa kanya. Sa sandaling siya ay huminto, tinitigan ni Lucas ang kanyang mga mata at nagtanong, ano ang nangyayari sa mundo? Bakit lumuhad ang mga tao mo at tinawag siyang Mr. Garrison nang makita nila ang lalaking iyon? Mukhang natakot sila sa tinatawag na Levi. Sino siya na kahit ang mga miyembro ng Southern Union ay natakot sa kanyang nakikita? Nagtaka ang Prince Gang. Oo, sino siya sa lupa? Ang tagapagtanggol Kabanata 783. Ang tanong na ito ay naglagay kay Yadriel sa isang mahirap na lugar. Dapat ko bang sabihin sa kanila? Paano kung ako ang sisihin ng mga nakatataas? Malalagay ako sa matinding gulo pagkatapos. Habang siya ay nag-iisip, isang boses ang narinig na nagsasabing, hindi ka karapat-dapat na malaman kung sino ako. Maya-maya pagkatapos ng boses, dahan-daang lumitaw ang isang figure. Halos lumuwa ang mga mata ni Yadriel sa kanilang mga socket matapos niyang tingnang mabuti ang taong iyon. Nakabuntot ba siya dito? Alam kong wala siyang balak na pakawalan ang Prince Gang. At the end of the day, ito na talaga si Mr. Garrison. Bago pa man siya lumuhad, sinenyasan siya ni Levi na tumabi. Si Lucas at ang iba sa kabilang banda, ay natarante nang makita siya. Anong ginagawa niya dito? Hindi ba niya tayo pinakawalan? Yadriel, gusto kong tanggalin mo siya para sa akin ngayon. Kahit anong halaga, humagulaw si Lucas, ang boses niya ay nagpapahiwatig na gusto niyang patayin si Levi. Babayaran kita ng 10 bilyon. Pinangalanan ni Lucas ang isang malaking halaga ng pera matapos makita na nanatili siyang hindi nabigla. Kung isa sa alang-alang ang halagang handa niyang bayaran, halos masusukat ng isa ang antas ng kanyang kabaliwan at ang tindi ng pagkamuhi niya kay Levi. Nakahinga ng maluwag ang lahat matapos marinig ang kanyang sinabi. Nakakabaliw siya. 10 bilyon para sa ulo ni Levi. Ang daming niluluksa. Sa kanyang pagtataka, nanatiling walang interes si Yadriel at lumipat sa gilid. Hasiwan mo ang sarili mong gulo. Hindi ako makikialam. Walang pakialam na sagot ni Yadriel. Tiyak na kaakit-akit ang 10 bilyon. Ngunit kung kukuha ako ng trabaho, mamamatay ako bago ako gumastos ng 1 sentimo. Nagulat si Lucas sa mga pangyayari. Ano ang gagawin ko ngayon? Ang aming mga lalaki ay nasa Southampton. Karaniwan kaming nakaupo dito. Hindi mo ba sinabi na palayain tayo? Nanginginig na boses na tanong ni Lucas. Ang egoistic na Prinsipe Gang ay masunurin bilang isang tupa sa mukha ni Levi. Nagsimula silang matakot para sa kanilang buhay at kinatatakutan ang individual na tinatawag na Levi Garrison. Ang babae ko ang nangako na bibitawan ka, hindi ako. Natigilan ang lahat sa sinabi ni Levi habang nakakunot ang noo nito. Anong gusto mo? Nanginginig ang lahat. Sa bagay, nagkaroon sila ng phobia matapos siyang bugbugin. Kahit na ang isang baliw na tulad ni Lucas ay natakot sa kanyang kalokohan. Kailangan kong maging mas malupit para labanan ang isang tulad niya. Nagbabaka sakali ako na hayaan mo akong bumalik. Hamon ni Lucas sa malamig na tono. Kapag nakabalik na ako sa Southampton, nanunumpa ako na magtitipon ako ng isang malaking grupo ng mga lalaki na sapat upang lipulin ang buong South City. Hindi mahalaga kung mawala ang aking mukha o karangalan, puputulan kita. Maghintay ka. Anong masasabi mo? Nakikita ko na isa ka ring walang awa na tao tulad ko. Ayusin natin ang showdown. Ipadala ang bawat lalaki na mayroon ka. Nagpatuloy siya matapos makakita ng sinag ng pag-asa. Oo. Mayroon ka bang mga bola? Kung lalaki ka, hayaan mo na kami. Magkakaroon tayo ng face-off gamit ang totoong mga espada. Sinamantala ng iba ang pagkakataon para akitin si Levi.
Having said that, napatulala si Adriel na nasa gilid. Gusto ng Prince Gang na makipag-away kay Levi. Tatanggapin ba niya ito? Ang tagapagtanggol Kabanata 784. Hindi na kailangang sabihin, naunawaan ni Levi ang intensyon ng mga taong ito. Ito ay para makapag-ipon sila ng sapat na puwersa para pagbayaran ang ginawa niya. Balik ka. Iyong iba, Scram. Tinuro ni Levi si Lucas habang nag-uutos. Bakit mo ako pinipigilan? Naguguluhan si Lucas. Tumanggaw si Levi, hindi na ako kumikitil ng mga inosenteng buhay, kaya hindi kita papatayin. Ngunit hindi ito nangangahulugan na makakatakas ka sa pagpaparusa. Kailangan mong lumuhad sa loob ng 3 buong araw upang magsisi sa iyong masasamang pag-uugali. Pagkatapos mong gawin iyon ay pakakawalan na kita. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, si Asher Dragon, na naka-standby, ay agad na pinigilan si Lucas. Ang iba pa niyang mga kaibigan ay nakatitig lamang ng walang magawa habang nangyayari ang eksena. Dapat kang sumagip sa akin. Magpadala ng mga tao para iligtas ako. Sumigaw si Lucas sa tuktok ng kanyang mga baga. Lumuhad ng 3 buong araw. Hindi iyon nangyayari. Sa tingin mo ba, ako, isa sa 3 pinuno ng Prince Gang, ay luluhod sa harap ng sinuman? Napaka-insulto. Ngunit maaari ko lamang ilagay ang aking pag-asa sa mga reinforcements ngayon. Walang sabi-sabi na hindi dapat umabot sa tenga ni Zoe ang balitang nakakulong si Lucas. Dahil dito, inilipat siya sa Guardian Mansion. Sa oras na ito, naayos na ang mga dingding at pinto sa compound. Lumuhad. Isang boses na nag-uutos ang maririnig. Gayunpaman, hindi pumayag si Lucas sa utos. Thud. Sinipa ni Asher Dragon ang likod ng kanyang mga tuhod, at agad siyang bumagsak sa lupa. Ilang sandali pa, ang kanyang mga kamay at paa ay nakatali. Kasabay nito, maraming malalaking aso ang nagbabantay sa kanya. Ang sakit at kahihiyan ay halos naging dahilan ng pag-iyak ng isang tulad ni Lucas. Lalo siyang nagalit nang pumasok sa isip niya ang karumal-dumal na karanasang ito sa loob ng 3 araw. Gayunpaman, tiyak na hindi naging maganda para sa kanya ang isang piraso ng basahan sa kanyang bibig. Ito ang pinakamasakit na sandali ng kanyang buhay. Kahit na makayanan ko ang pagsubok na ito, ako ang magiging katatawanan ng lahat. Si Levi ay walang isa kundi isang panuntunan. Hanggat ang kanyang bilanggo ay hindi namatay sa gutom, magiging maayos ang lahat. Kaya naman hindi gaanong pinansin ng kanyang mga nasasakupan ang nakaluhod. Nang hindi na makontrol ang sitwasyon, ang mga nakatakas na miyembro ng Prince Gang ay bumalik sa Southampton ng mabilis hanggat maaari. Naturally, walang sino man sa kanila ang nangahas na ipaalam sa kanilang sariling mga pamilya pagkatapos na malagay ang kanilang mga sarili sa ganoong malaking problema. Pabayaan ang pamilya Queen. Kaya naman, dali-dali nilang inabot ang natitirang 2 leader ng Prince Gang kinaumagahan. Isa sa kanila ay ang pinuno ng Prince Gang, si Jeren Gold, na ginawaran ng epithet na Prince. Siya ang pinakatanyag na tao sa mga nakababatang henerasyon sa Southampton at nagkataong tagapagmana ng pinakamalaking maharlikang pamilya sa lungsod, ang pamilyang Gold. Maging ito ay lakas, kakayahan, background, o iba pang aspeto, siya ay nagtagumpay sa lahat ng ito. Hindi pa banggitin ang kanyang walang halong kahusayan sa sinaunang sining ng Chi. May bulong-bulungan na kaya niyang makipagsabayan kay Grover. Tiyak, walang nangahas na hamanin ang kanyang posisyon bilang pinuno ng Prince Gang. Kaya, lahat ng mga batang tagapagmana ng mga kilalang pamilya sa Southampton ay ituturing siyang prinsipe. Sa kasalukuyang sandali, naka-bathrobe si Jeren habang nakatingin sa mga lalaking nasa harapan niya. May nag-aalalang ekspresyon sa kanyang gwapong mukha habang ipinahayag niya, dahil ang bagay na ito ay nauukol sa Prince Gang, personal kong haharapin ito. Ang tagapagtanggol Kabanata 785. Ibigay ang utos sa lahat. Ipunan ang lahat ng ating puwersa at sabay-sabay tayong pupunta sa South City. Utos ni Jeren. Nang maibigay na ang pagtuturo, ang isa pang pinuno,
na itinuturing na kapantay ni Lucas, ay nagmadali si Jackson na tipunin ang kanyang mga tauhan. Sa pamamagitan nito, ang lahat ng nangungunang mandirigma ng Prince Gang ay nagtipon at umalis sa South City ng magkasama. Itinuring itong pinakamalaking insidente na nangyari sa Prince Gang sa nakalipas na dekada. Hindi lang isa sa mga pinuno nila ang nambugbog, kundi siya rin ay pinigil. Ito ay lampas sa isang insulto sa kanila. Para sa kanila, ang pagpapanatili ng kanilang karangalan ay mas mahalaga kaysa sa kanilang sariling buhay. Kung nawala ito, gagamitin nila ang lahat ng paraan upang maibalik ito. Ang Prince Gang ay lubos na nagalit sa pagkakataong ito na maging ang kanilang kilalang prinsipe ay dumating ng personal. Natigilan si Adriel nang marinig ito. Maging ang prinsipe mismo ay darating. Halatang nagulat siya sa katotohanan. Parang dinala na ni Jeren lahat ng top fighters niya this time. Siguradong galit talaga siya. Mayabang na tao si Jeren. Wala siyang ibang sinasagot kundi ang lalaking iyon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, masasaktan siya dahil ang target niya ay Yunuho. Napabuntong hininga si Adriel. Sir, dapat ba natin silang pansinin? Tanong ng isa niyang subordinate. May death wish ka ba? Ang layunin ng pagkulong kay Lucas ay para maalis niya ang Prince Gang minsan at para sa lahat. Bakit mo kami gustong isali sa laban nila? Sinaman ng tingin ni Adriel ang kanyang lalaki. Pagod na pagod si Lucas matapos lumuhad magdamag, at sa kadahilan ng iyon, ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan. Kung hindi dahil sa mga nagbibigkis na lubad, nalaglag na sana siya sa lupa. Siya ay nahimatay ng 7 o 8 beses sa buong gabi. Si Lucas ay isang taong may mahusay na tibay mula sa kanyang nakagawiyang pagsasanay sa martial art. Kung hindi man siya makatiis, pinatunayan nito kung gaano ito kahirap na pagpapahirap para sa isang karaniwang Joe. Ang sinumang normal na tao ay makakatagpo ng kanilang pagkamatay pagkatapos lumuhad sa loob ng mahabang panahon na may hindi nagamot na mga pinsala at pamamaga. Maging si Lucas mismo ay alam na maaari lamang siyang humawak ng isa pang buong araw ng higit pa. Maaaring nasa matinding panganib siya kung magpapatuloy ito. Bakit wala pa sila? Nasa bingit ng kabuoang pagkasira si Lucas. Iyak siya ng iyak kagabi na pati luha niya ay natuyo na. Ang pagiging tretuhin na parang aso sa bahay ang bahaging higit na ikinagalit niya. Parang kibol ang pagkaing ibinigay sa kanya. Gayunpaman, upang makakuha ng enerhiya, wala siyang pagpipilian kundi kainin ang mga ito. Ito na talaga ang pinakamadilim at pinakanakakahiya na sandali sa buong buhay niya. Ang kanyang karangalan at dignidad ay lubusang niyurakan ni Levi, kaya't hindi niya ito malalampasan maliban kung si Levi ay napatay ng kanyang sariling mga kamay. Vroom. Nang malapit na siyang mawalan ng pag-asa, maririnig mula sa malayo ang tunog ng mga makina ng sasakyan. Pinilit ni Lucas na idilat ang kanyang naluluhan na mga mata at sinilip ang tunog. Naningkit ang mga mata niya nang makilala niya ang pinanggalingan nito. Nandito na kayong lahat. Tumulo ang masasayang luha mula sa kanyang mga mata. Kung hindi dahil sa basahan sa kanyang bibig, gusto niyang magpakawala ng ilang sigaw. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto ang 12 ng mga kotse sa harap ng Guardian Mansion, at daan-daang lalaki ang bumaba sa kanilang mga sasakyan. Sa kanila ay nakatayo ang kanilang mga pinuno, sina Jeren at Jackson. Ang tagapagtanggol Kabanata 786. Ang pangalawang nakita ni Lucas ang prinsipe, alam niyang maayos na ang isyong ito. Hindi na siya natatakot sa koneksyon ni Levi sa Southern Union dahil mas dakila si Jeren kaysa sa kanila. Hindi nakipag-compromise si Jeren lalo na pagdating sa pagharap sa mga isyo ng Prince Gang. Ha. Tumawa si Lucas sa loob. Malaki ang gulo mo, Levi. Tapos ka na. Pagkatapos noon, nagpaplano siya kung paano pahirapan sina Levi, Zoe at Helena. Napuno ng isipan niya ang mga eksenang pinaghiwa-hiwa si Levi at pinakuluan ang kanyang labi sa isang kaldero. Thud, 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 thud. Hindi nagtagal, ang mga unit ng bodyguard ay nagmarcha patungo sa Guardian Mansion at pumasok sa kanilang pormasayon.
Lahat ay nilagyan ng mga armas. Pagkasabi nito, ang ilan sa kanila ay walang kamay, ngunit walang alinlangan na sila ay mga piling mandirigma na hinuhusgahan ng hangin sa kanilang paligid. Pagkalabas ng prinsipe ay sinundan siya ng 2 hanay ng mga lalaki. Bawat isa sa kanila ay may dalang sinaunang punyal. Ang mga lalaking ito ay mga personal na bodyguard ng prinsipe. Lahat sila ay mga highly skilled fighters. Magkasama nilang mapabagsak ang 4 na hari ng Southern Union. Ipinakita lang nito kung gaano kalakas ang mga taong ito. Kasama ang mga bodyguard ng iba pang miyembro, may kabuuang 200 nangungunang mandirigma sa pinangyarihan. Nag-aapoy sa galit ang mga miyembro ng Prince Gang matapos makita ang kaawa-awang hitsura ni Lucas. Public shame ang ito. Natapakan ang ating mga karangalan. Ito ay ganap na hindi mabata. Sa sobrang bilis ng tibok ng puso, may pumunta sa harap ng compound pero pinigilan ni Jeren bago pa siya makapagdulot ng kaguluhan. Sa 1 segundo, itinaas ni Jeren ang kanyang baril at hinayla ang gatilyo. Bang! Ang putok ng baril ay nagdulot ng isang spark mula sa nguso. Whoosh! Sa isang iglap, isa sa mga asong militar na inatas ang bantayan si Lucas ay naputulan ng ulo. Naaga ng ingay ang atensyon ng mga tao sa loob. Sa isang kisap mata, si Levi, Asher Dragon, at ang iba pa ay tumakbo palabas upang suriin ang sitwasyon. Anong nangyari? Nagalit ang lahat sa sandaling makita nila ang kanilang aso na sinanay sa militar na nakahandusay sa pool ng dugo. Ang asong ito ay kasama natin sa mahabang panahon. Sobra na ito. Isang matalim na kislap ang sumilay sa mga mata ni Levi habang siya ay nagpapahayag ng kalmado. Kasing liwanag ng araw na galit siya. Sapagkat ang mga asong ito ay hindi naiiba sa sino mang tao sa kanya. Ang patayin sila sa harap niya ay katumbas ng paghingi ng kamatayan. Ang tunog ng baril ay ikinaalarma ng mga tao sa paligid, at sila ay nagtipon-tipon pagkatapos marinig iyon. Mahigit 100 tao ang nagpakita sa isang kisap mata, at galit na galit silang nakatingin sa Prince Gang. Kilalanin ang iyong sarili. Nagalit si Asher Dragon. Si Jeren ng pamilya Gold sa Southampton. Karaniwan akong tinatawag ng aking mga kaibigan na prinsip. Nanatiling marangal ang pinuno. Tinitigan ang mga tao sa eksena gamit ang kanyang matalim na tingin, sinabi niya sa malamig na tono, ipinagkatiwala sa akin ng patriarch ng pamilyang Queen na kunin si Lucas Queen sa bahay. Oo. Nandito kami para kunin si Lucas pauwi. Sigaw ng mga miyembro ng Prince Gang. Sabay-sabay na pumila sa harapan ang isang unit ng bodyguards, lumuhad at humingi ng paumanhin, "We're sorry for coming late. Patawarin mo kami, Ginoo." Dahil dito, ipinikit ni Jackson ang kanyang mga mata at binatukan, "Malalim kang problema ngayon. Palayain ang aming kaibigan sa pagkakataong ito, kung hindi ay makukuha mo ito." Ang tagapagtanggol Kabanata 787. Malamig na panawagan ni Jeren, "Mas mabuting palayain mo na ang lalaki ko. Nauubusan na ako ng pasensya." Nang makitang hindi tumugon ang kabilang panig, idinagdag niya, "Bibilang ako hanggang 3. Right then, sinimulan na niya ang countdown. 3, 2, 1. Nagalit ang Prinsipe Gang sa katotohanang hindi natinag si Levi at ang kanyang mga tauhan kahit na matapos na ang pagbilang ni Jeren. Sa sumunod na sandali, sumenya si Jeren sa kanyang mga tauhan at mabangis na nagutos, sisingilan. "Ilabas mo si Lucas." Sa paglipas ng panahon, iniluwa ni Lucas ang basahan sa kanyang bibig at sumigaw, "Prinsipe, itigil ang pagbibintang." Lahat ay natigilan sa kinatatayuan habang nakatitig kay Lucas na nagtataka. Pagkaraan ng ilang sandali ng bumbilya, sinabi ni Jeren, "Tumigil ka." Sumunod ng malapitan, sinulyapan niya ang grupo ni Levi at nagpatuloy, "Nagbago na ang isip ko. Hindi ako sisingilan. Sa halip, gusto kong ikaw mismo ang maglabas sa kanya." Tumanggaw si Lucas bilang pagsang-ayon. "Nakukuha niya ako." Sinigawan ni Lucas ang grupo ni Levi, "I'll make you regret for messing with me." Simple lang ang intensyon niya,
pinigilan niya si Jaren sa pagliligtas sa kanya para makuha niya si Levi na kusa siyang ilabas. Ang Prince Gang ay nagtipon ng isang napakagandang panoorin para lamang iligtas siya. Pati si Levi at ang kanyang mga kampan ay nanginginig na rin sa takot. At least, iyon ang inakala niya. Dahil sa takot, ilalabas ako ni Levi ng magalang. Hindi lamang ako masisiyahan, ngunit maibabalik din natin ang nawala nating karangalan. Gusto kong ilabas niyong anim si Lucas habang nakaluhod sa lupa. Bukas ng umaga ang limitasyon sa oras. Kung hindi, lilinisin ko ang lugar na ito. Ito ay magiging isang bloodbath. Kilala mo ang mga manunood na ito, tama ba? Lilipulin ko lahat ng tao sa lugar na ito, pati ikaw. Matapos itakda ni Jaren ang deadline, tumawa si Lucas at sinabing, "Well, I for one hope na hindi mo ako pakakawalan." Sa pamamagitan nito, makikita kong lahat ng tao sa lugar na ito ay pinatay. Hoy, buddy. Maghihintay kami sa bakana ng kalye. Mag-anatay ka lang dyan. Pagkatapos magsalita, pinangunahan ni Jaren ang kanyang mga tauhan palabas ng compound at naghintay sa sinabi niya. Huwag kang mag-alala, prinsipe. Kaya kung kumapit ng mas matagal. Pero natatakot ako na baka ilabas nila ako. Ang boring pag ganyan. Gusto kong makita silang lahat mamatay. Nag-hysterical na tumawa si Lucas, parang baliw. Kasunod nito, nagtanong si Asher Dragon, ano ang susunod nating gagawin, sir? Sige. Maghihintay ako hanggang bukas ng umaga at tingnan kung paano niya planong patayin ang mga tao rito. Talagang galit na galit si Levi sa pagkakataong ito dahil paborito niya ang mga asong iyon. Ilibing mo sila, utos ni Levi. Maya-maya ay sinulyapan ni Lucas si Levi ng mayabang at nginisyan, tama na yan, panatilihin mo yan. Huwag mo akong ilabas at hintayin ang susunod na pagsikat ng araw. Ma'am. Alam na alam mo ang panlasa ko. Mahilig akong pumatay. Gusto kong makita ang mga taong namamatay. Ang tagapagtanggol Kabanata 788. Kung maglakas loob siyang itago ako rito, papatayin ni Prince ang lahat ng tao sa kalyeng ito. Gusto kong makitang mangyari iyon, kung ilalabas niya ako, sunugin ko ang eksenang dinadala ako ni Levi sa kanyang mga tuhod na parang aso sa aking alaala. I'm more than happy to see that, at makukuha rin natin ang ating karangalan. Napangiti si Levi sa sinabi niya at tinapik ang pisngi niya, hinding-hindi kita bibitawan. Dapat alalahanin mo muna ang sarili mo. Tingnan mo kung makakaligtas ka ngayong gabi. Ha ha ha. Siyempre gagawin ko. Sa pagkakataong ito, ang mga lansangan ng lungsod ay tiyak na maliligaw sa dugo. Tumawa si Lucas na parang baliw. 12 ng mga sasakyan ang nakaharang sa pasukan ng kalye. Ang Prince Gang ay naghihintay doon hanggang sa takdang oras. Prince, parang wala silang balak ilabas si Lucas. Isang kislap ng epiphany ang sumilay sa mga mata ni Jaren, at nagkomento siya, mukhang hindi kami sikat gaya ng inaakala namin. Bueno, malamang na hindi marinig ng mga tao mula sa isang rural na lungsod ang tungkol sa amin, lalo pat matakot sa amin. Tama iyan. Hindi man lang nila susubukang pigilan si Lucas kung alam nila ang tungkol sa atin. Habang pinag-aaralan ng lahat ang sitwasyon, nagkatitigan ang dalawang pinuno at sinabing, bukas natin sisirain ang mga mamamayan ng kalyeng ito. Magkakaroon ng pagdanak ng dugo sa bawat sulok. Hindi kami titigil hanggat hindi natatakot ang buong South City sa pag-iisip ng aming pangalan. Sa hinaharap, Madya'y gising sila sa malamig na pawis mula sa isang bangungot sa tuwing naaalala nila ang pangyayaring ito. Si Jaren ay maaaring mukhang magalang sa labas, ngunit siya ay isang determinado at matigas ang ulo na tao. Siya ay samando sa paglutas ng mga problema sa matinding mga hakbang at palaging gumagamit ng karahasan. Makinig ka. Dito tayo mag-istasyon ngayong gabi. Pagkatapos, buburahin natin ang lahat ng nasa kalyeng ito bukas. Utos ni Jaren. Oo, prinsipe, lahat ay tumugon sa pagkakaisa. Jackson remarked with a smirk, I think baka ilabas nila si Lucas. Sa tagal, dapat nalaman na nila tayo ngayon. Tama ka,
Jackson. Sumang-ayon ang lahat. Pagkaraan ng mahabang panahon, si Lucas ay nanatiling nakaluhod habang si Levi ay hindi nagpakita ng paraan para palayain siya. Kahit na siya ay pagod, at ang kanyang katawan ay nasa gilid ng pagbagsak, siya ay may pagkasabik sa kanyang mukha. Matapos ang mahabang gabing paghihintay, walang bakas ng paglabas ni Lucas. Ang mga taong ito ay nagpasya na salungatin tayo hanggang sa wakas. Sa bukang liwayway, bumuga ng sigarilyo si Jeren, saka itinapon ang puwit sa lupa. Tara na, nagbigay ng instruction si Jeren. Mayroong humigit kumulang 200 mandirigma na sumusunod sa Prince Gang habang sila ay nagmamarcha patungo sa Guardian Mansion. Ang bawat isa ay may nakamamatay na tingin sa kanilang mga mukha. Ang tensyon sa kapaligiran ay napakakapal na maaaring maputol ito ng isang kutsilyo. Ang tagapagtanggol Kabanata 789. Maya-maya, nakarating na sila sa Guardian Mansion. Magpadala ng ilang unit para hindi ma-off-limit ang lahat ng eskinita sa lugar na ito. Patayin ang sino mang magtangkang tumakas. Naging malamig ang tingin ni Jeren, at naglabas siya ng nakamamatay na aura na nagdulot ng panginginig sa gulugad ng lahat. Agad na binantayan ng 12 ng mga lalaki ang mga labasan ng bawat daanan upang pigilan ang sino mang dumaan. Sa mismong sandaling ito, halos mapagod si Lucas pagkatapos magtipon ng bawat isang onsa ng lakas na makikita niya sa kanyang katawan. Siya ay nagtitiyaga sa matinding paghahangad na mag-isa sa kasalukuyan. Ganun pa man, tuwang-tuwa siya nang makita niya si Jeren na nakikisakay sa kanyang mga tauhan. Samantala, lumabas din si Levi at ang iba pa mula sa kanyang silid. Ha, humagalpak ng tawa si Lucas nang makita sila. Huwag kang magalit, punk. Kapag namatay ka na, ako na ang bahala sa mga babae mo. Sisiguraduhin kong pahihirapan ko sila ng buong lakas. Ha, sabi ni Lucas sa psychopathic na tono. Sa buong panahon na nakaluhod, walang naisip ang lalaki maliban sa mga paraan para pahirapan si Levi at ang mga katulad nito. Ang kanyang baluktot na isip ay nakaisip na ng higit sa 100 paraan upang bigyang kasiyahan ang kanyang sadistikong kasiyahan. Prinsipe, ilabas mo lahat maliban dito. Ipaubaya mo siya sa akin. Humagulong si Lucas. Sige. Pagkatapos sabihin iyon, tumutok si Jeren kay Levi at sinabing, ngayon, babayaran mo ang masakit na halaga para sa iyong mga handgal na pag-uugali. Papatayin ko lahat ng nandito. Patayin sila. Sa kilos ni Jeren, sinimulan ng lahat ng mga mandirigma ang kanilang walang diskriminasyong pagpatay sa mga tao sa lugar na ito. Bukod sa mga nagbabantay sa mga eskinita, mayroon pa ring 150 lalaki. Bilang mga bodyguard ng mga miyembro ng Prince Gang, lahat sila ay mga elite fighter sa kanilang sariling karapatan. Maaari silang maghagis ng mga banta sa Southern Union sa pamamagitan ng mga puwersang tulad nito. Swoosh! 20 mandirigma ang mabilis na tumakbo sa frontline. Tili! Hinugot ng mga lalaking iyon ang mga espada mula sa kanilang likuran. Ang talas ng mga sandata ay hindi mapapantayan, at ang mga refleksyon sa kanilang mga gilid ay nakasisilaw sa mga mata. Sa pamamagitan nito, ang mga nangungunang mandirigma ay sumisingil patungo sa kanilang mga target. Nang makita iyon, si Levi at ang kanyang mga tauhan ay napangiti. Lingid sa kaalaman ng kanilang mga kalaban, ang God of War at ang 5 Great Wars Regiment ay walang talo at hindi mapigilan sa larangan ng digmaan. Sila ang bangungot ng mga gumagawa ng mga kaaway sa kanila. Kung malalaman ng ibang bahagi ng mundo ang mga mangmang na mandirigmang ito na sinusubukang patayin ang Diyos ng digmaan at ang kanyang kasamang 5, ang panganang lahat ay mahuhulog sa sahig. Ang mga sumusunod ang magiging unang tugon nila. Sino ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob na gawin ito? Wala na ba sila sa isip? Gayunpaman, bago pa man marating ng mga manlalaban si Levi, may 2 metrong matipunong lalaki na hamarang sa kanilang daraanan. Klang! 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 Sinubukan ng mga mandirigma na hampasin ang lalaki.
Gayunpaman, na parabang ang kanilang mga espada ay naglalalas sa isang matigas na ibabaw, lumikha sila ng isang serye ng mga matunog na tunog ng metal. Halos magdulot iyon ng spark. Naramdaman ko ang hampas. Talagang umabot ito sa kanyang balat. Ngunit para itong tumama sa bakal. Patayin sila. Sinimulan nila ang isa pang alon ng pag-atake at muling hamampas. Basag. 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 Nagulat sila nang makita ang kanilang mga putol na espada. Ang tagapagtanggol Kabanata 770. Nagkaroon ng patay na katahimikan pagkatapos noon. Lahat ay nabigla. Ano? Siya ba ang Iron Man? Impenetrable ang balat niya. Kahit na ang mataas na kalidad na espada ay nasira. Nakakakilabot. Habang umuungal ang matipunong lalaki, napunit ang kanyang tank top. Ang lalaki ay may gutay-gutay na hitsura, na may mahusay na nabuo na mga kalamnan na sumasakop sa bawat pulgada ng kanyang balat, at sila ay matigas na parang bakal. Ang itim na pagong. Masyado siyang napapansin dahil sa balto ng kanyang pangangatawan. Kaya naman, palagi siyang pinapaalalahanan ni Levi na maging mahinahon at iwasang ipadala siya sa mga misyon. Pero ipinatawag siya ngayon dahil may mga dumating para sa isang showdown. Ang Black Tortoise ay isang martial art practitioner. Ang kanyang mga kasanayan ay ginawa ang kanyang katawan na hindi malalampasan, tulad ng isang layer ng bakal na tumatakip sa kanyang balat. Natagpuan siya ni Levi sa larangan ng digmaan 4 na taon na ang nakalilipas. Sa panahong iyon, siya ay isang walang takot at hindi matatalo na mandirigma. Ang lalaki ay hamarang ng hindi mabilang na putok para kay Levi noong nakaraan. Sa kanyang malabakal na katawan, wala ni isa sa mga bala ang nakatusok sa kanyang balat, lalo pa ang ilang espada. Bam! 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 Parang bulldozer, dinurog ng Black Tortoise ang mga mandirigma ng Prince Gang. Sa loob ng ilang sandali, daan-daang mandirigma ang naiwang nakahandusay sa sahig at sumisigaw sa matinding paghihirap. Ito ay isang malagim na tanawin. Naiwan sa gulat ang Prince Gang. Daan-daang mga nangungunang manlalaban natin ang hindi nabigyan ng pagkakataon. Ano ito? Alam namin ang lakas ng aming mga tauhan, ngunit sila ay lubos na natalo. Tao ba ang lalaking iyon? Si Lucas, na nakaluhod pa rin sa compound, ay blankong nakatingin sa mga nangyayari. Pagkatapos nito, halos sa isang iglap ay naglaho sa manipis na hangin ang pagiging mahiyain ng Prince Gang. Lahat ay natakot nang hindi makapaniwala. Right then, Jackson squinted his eyes while Jaren furrowed his brows and glared at Levi's group. Ang mga bagay ay nagiging nakakalito. Ang pagliko ng mga pangyayari ay medyo natarante si Jaren. Kunin mo ang kanyang ulo. Malamig na hiling ng pinuno ng gang. Ang 20 mandirigma na sumusunod sa kanya ay bumunot ng kanilang mga espada at tumakbo pasulong. Ang mga lalaking ito ang kanyang trump card. Ang mga espadang ginamit nila ay hindi ordinaryong mga espada, sila ay sinaunang punyal na may napakatalas na mga gilid. Tili. Ang malamig na mga gilid ng mga sinaunang punyal ay tumama sa katawan ni Black Tortoise. Klang. Napaatras siya ng ilang hakbang pagkatapos ng maraming laslas, at nagsimulang lumitaw ang mga puting marka sa kanyang katawan. Kung magpapatuloy ang mga pag-atake, kahit ang mga katulad ng Black Tortoise ay masusugatan. Iba talaga ang sinaunang punyal. Napangiti ang mga miyembro ng Prince Gang matapos masaksihan ang eksena. Samantala, nakahinga ng maluwag si Lucas. Kahanga-hanga si Prince gaya ng dati. Sino pa ang maglalakas loob na hamanin siya? Umalis ka, Black Tortoise. Ito ay mga sinaunang punyal. Hindi mo kakayanin ang talino nila, utos ni Levi. Matapos marinig ang utos ay tumabi siya na puno ng mga puting marka ang katawan. Sinilip ni Jaren si Levi at Ninition, mukhang minaliit kita. Gayunpaman, hindi mo pa rin matatakasan ang iyong kamatayan. Patayin siya. Ang tagapagtanggol Kabanata 771. Itinaas ng 20 lalaki ang kanilang mga espada ng mataas, na humarap kay Levi at sa kanyang mga tauhan. Whoosh!
Biglang bumuhay ang malakas na bagzo ng hangin at may silhouette na kumikislap na dumaan sa kanila na parang kidlat. White Tiger iyon. Sa 5 hari ng digmaan, ang Black Tortoise ang pinakamagaling sa depensa habang ang White Tiger ang pinakamagaling sa opensa. Wham! Wham! Ang White Tiger ay humarap sa karamihan ng mga lalaki, ang kanyang mga suntok ay pumuputok ng napakabilis na naging malabo. Ilang sandali pa, huminto siya sa kanyang kinatatayuan. Thud! 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 Lahat ng 20 kalaban niya ay lumukat sa lupa na parang mga puppet na naputol ang mga string. Isang patay na katahimikan ang bumalot sa eksena. Namutla ng husto ang mukha ni Jaren. Paano siya napakalakas? Ang mga lalaking ito ay dapat na ang pinakamahusay sa pinakamahusay, ang mga elite ng mga lalaki ng kanyang pamilya. Lahat sila ay sinanay mula pagkabata upang maging perpektong mandirigma. Minsan na niyang sinakop ang Southern Union gamit lamang ang 20 lalaking ito. Walang nakakapigil sa kanila noon. Ngunit ngayon, hindi nila kayang talunin ang isang tao. Iyon ay isang patunay kung gaano kalakas ang White Tiger. Tila nasiyahan sa kanilang husay, pinuri ng White Tiger, not bad. Kayo ay mas malakas kaysa sa mga taong iyon mula sa Southern Union. Pinukpok ang isang daliri kay Jaren, nagpatuloy siya, your turn. Masasabi niyang mas makapangyarihan pa si Jaren kaysa sa 20 lalaking kagagaling lang niya. Mamatay, sigaw ni Jaren habang tumatalon sa White Tiger. Marahas na nagsagupaan ang 2 lalaki at sumiklab ang isang matinding labanan. Ang pagkawasak na iniwan nila ay nakakatakot, na ang mga dingding ng bakuran ay gumuho at nagkawatak-watek ang mga pintuang gawa sa kahoy. Maging ang lupa ay nabasag ng husto, at ang ladrilyo ay naging alikabok sa ilang lugar. Ang Prince Gang ay nakanganga sa eksena na may dilat na mga mata habang si Levi at ang kanyang mga tauhan ay medyo humanga rin. Siguradong si Jaren ang pinakamalakas na kalaban ng White Tiger na nakalaban hanggang ngayon. Ang Erodia ay talagang isang bansang may maraming nakatagong talento. Ito ay malamang na sila ay makatagpo ng higit pa sa hinaharap. Kahit na nanonood ng matinding labanan ay kumukulo ang dugo sa kanilang mga ugat sa adrenaline at excitement. Wham! Matapos makipagpalitan ng higit sa 100 suntok, pinalipad ng White Tiger si Jaren na may mahusay na pagkakalagay. Bumagsak. Pagkahampas sa lupa, umubo si Jaren ng isang subo ng dugo. Hindi makapaniwalang tinitigan niya ang White Tiger. Paano magiging mas makapangyarihan ang isang taong mukhang kasing edad ko? Minsang sinabi sa kanya ng kanyang guro na siya ang pinakamatalinong manlalaban na nakita niya at tinansya na walang katulad niya sa buong Erodia. Ang patunay kung gaano mali ang kanyang guro na nakatayo mismo sa kanyang harapan. Sino kayong mga tao? Tanong ni Jaren sa nanginginig na boses. Ang mga miyembro ng Prince Gang ay ganap na natulala sa mga pangyayari. Ngayon lang sila nagsimulang magtaka tungkol kay Levi at sa pagkakakilanlan ng kanyang mga tauhan. Noong una, inakala nila na si Levi ay isang mahina na maaari nilang paglaruan ayon sa gusto nila. Kailanman ay hindi nila naisip na maaaring higit pa sa nakakatugon sa kanya at sa kanyang mga tauhan. Ngumisi si Asher Dragon at sumagot, kayong mga brats ay hindi karapat-dapat na malaman ang aming tunay na pagkatao. Para kay Levi at sa iba pa, ang mga miyembro ng Prince Gang ay walang pinagkaiba sa mga bata. Si Lucas, na nakaluhod pa rin sa bakuran, ay napawisan ng maalala niya kung paano lumuhad ang daan-daang lalaki mula sa Southern Union sa harap ni Levi. Pinagalitan natin ang isang taong hindi dapat. Nagpumigla si Jaren sa kanyang mga paa. Pinunasan ang dugong tumutulo sa gilid ng kanyang labi bago sinabing, mga Ginoo, paano na lang natin isasantabi ito bilang isang hindi pagkakaunawaan at itago ang lahat sa atin. Hihingi kami ng tawad sa iyo at tapos na. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang tawagin itong hindi pagkakaunawaan? Sagot ni Levi sa malamig na tono. Ang tagapagtanggol Kabanata 772. Natigilan si Jaren at ang iba pang miyembro ng Prince Gang sa sinabi ni Levi. Sa wakas ay lumubog na sila sa matinding gulo sa pagkakataong ito.
At the rate things were going, baka mamatay na lang sila dito sa South City. Ito ang dahilan kung bakit kinailangan nilang lutasin ang usaping ito ng mapayapa hanggat maaari. Bahagyang ibinaba ni Jeren ang kanyang ulo bilang pagsuko, na kumakatawan sa pagkatalo ng Prinsipe Gang. Ito ang unang pagkakataon mula nang itatag ang Prince Gang na talagang natalo sila sa isang tao. Sa tuwing dati, sila ang laging nagtutulak sa iba at natatapakan ang mga natalong kaaway. Sa kasamaang palad, sa pagkakataong ito ay may nakasalubong silang mas mahirap kaysa sa kanila. Ngayon ay isang araw ng lubos na kahihiyan para sa Prince Gang, ang unang pagkakataon na naranasan nila ang gayong kahihiyan. Hindi lamang sila na disgrasya bilang isang grupo, ngunit ito ay isang malaking dagok din sa kanilang mga individual na ego. Bilang pinuno ng Prince Gang, si Jeren ay hindi isang taong ayaw makipagkompromiso. Pinlano niyang patahimikin si Levi ngayon at pagkatapos ay bumalik sa Southampton sa isa pang pagkakataon upang bumangon muli. Humalaklak siya ng mapait, sinabi niya, "Sir, nagkamali kami na naprovoke ka muna. Hindi rin dapat namin iniinsulto ang babae mo. Ngunit ang lahat ng bagay ay maaaring gawin ng mapayapa. Ang pagkakaroon ng kaibigan ay mas mabuti kaysa gumawa ng bagong kaaway." Gayunpaman, ang tugon ng isa pang lalaki ay parang isang malupit na sampal sa mukha. Ngumisi si Levi, "Sorry. Sigurado akong nasa libo-libo na ang mga kaaway ko. Ang ilan pa ay talagang walang gaanong pagkakaiba. Hindi mo ba naisip na medyo hindi ka makatwiran? Isinantabi ko na ang pride ko dito. Bukod pa rito, ang bawat isa sa atin ay nagmula sa isang maimpluwensyang pamilya sa Southampton. Lahat tayo balang araw ay magiging mga ulo ng ating mga pamilya. Ang laban sa amin ay laban sa lahat ng kilalang pamilya sa Southampton." Mayabang na sabi ni Jeren. Ang kanyang mga salita ay nagudyok sa iba pang mga miyembro ng Prince Gang na buong pagmamalaki. Tama iyon. Sila ay mula sa pinakatanyag na pamilya sa Southampton. Sino ang nangahas na saktan sila? Gaano man kalakas si Levi at ang kanyang mga tauhan, walang paraan na magkakaroon sila ng lakas ng loob na labanan ang Prince Gang. Kung hindi dahil sa paggalang sa mismong mga miyembro ng gang at least sa iba't ibang pamilya na kanilang pinanggalingan. Mukhang natuwa si Levi. "So, kaya, kailangan mong bigyan kami ng tamang paggalang. Ang bagay na ito ay dapat ayusin ng maluwag nang walang anumang kaguluhan." Nakangiting sabi ni Jeren. Sa kabila ng kalmado na tono, may namumunong undercurrent dito na walang puwang para sa argumento. Sa isang paraan o iba pa, makukuha ng Prince Gang ang paggalang na inaakala nilang nararapat sa kanila. Nang makitang hindi na nagsalita pa si Levi, idinagdag ni Jeren, "You're a formidable person in your own right. Hindi ba mas mabuting magkaroon ng maraming kaibigan, lalo na kung sila ay mula sa pinakamayayamang pamilya sa Southampton? Makikinabang ka lang sa ganoong relasyon." Sa wakas, sumagot si Levi, "Kaya dapat kalimutan ko na ang lalaking iyon doon ay ininsulto ang aking asawa at sinubukan akong patayin ng ilang beses. Dapat ko ring baliwalain ang katotohanan na pinatay mo ang aking minamahal na aso at nagbanta na patayin ang isang buong blok ng mga sibilyan. Yan ba ang sinasabi mo? Tama iyan. Ang lahat ng ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan, walang big deal." Ngumisi si Jeren. "Hindi mo ba naiisip na masyado kang maliit? Hindi ba mga aso lang sila? Ano ang mahalaga? At kung pipilitin kong ituloy ang bagay na ito?" Mahinang tanong ni Levi. "Pagkatapos ay gumawa ka ng mga kaaway sa lahat ng mga kilalang pamilya sa Southampton." Isang masamang kinang ang lumitaw sa mga mata ni Jeren. Ang tagapagtanggol Kabanata 773. Smack. Bumaba ang kamay ni Levi at pinalo niya ang isang malakas na sampal sa mukha ni Jeren. "Kung ganoon ay, maaaring ito ay isang aso lamang sa iyong ngunit sa amin, ito ay isang buhay, humihingang nilalang. Ito ay isang mahalagang buhay. Kaibigan natin iyon, ang ating kasamahan." Napaungol si Levi sa galit. Siya ay mabuti at tunay na baliw sa oras na ito. Isa sa mga aso ang palagi niyang kasama noong nasa militar pa siya.
Ang paglalaro nito ay palaging nagpapasaya sa kanyang araw at nakatulong sa stress ng pakikipaglaban sa isang digmaan. Magkasama silang nasa frontline at nakipaglaban sa maraming laban. Pagkatapos nilang magretiro sa militar, dinala niya ito pabalik dito. Ngayon, pinatay ni Jeren ang kanyang mahalagang aso at nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin na ito ay, mga aso lamang. Para sa akin, ang buhay nito ay higit na mahalaga kaysa sa iyong hamak. Ang kanyang commanding aura ay sumabog sa kanyang paligid, na nagbibigay ng matinding pressure sa lahat ng naruroon. Sa sobrang lapit sa kanya, nanumpa si Jeren na bumaba ng ilang degree ang temperatura sa paligid, dahilan para manginig siya. Ang taong iyon ay pumatay ng napakaraming tao mula noong siya ay dumating sa South City. Tingnan mo ang doktor. Siya ay isang taong nagsumikap upang iligtas ang mga buhay. Niligtas ng lalaking iyon ang asungot na iyon, ngunit paano nasuklian ng loko ang kanyang kabaitan? Hindi ba big deal sa iyo ang lahat ng ito? Paano ang iyong intensyon na patayin ang lahat sa kalyeng ito noon? Maliit na bagay din ba iyon sa iyo? Kung tayo ay mga mahihinang lalaki, baka patay na tayo ngayon. Parang mga bala ang mga tanong ni Levi kay Jeren, na nagugat sa kanya sa mismong lugar. Ang natitirang bahagi ng Prince Gang ay namumutla sa kanilang takot. Walang sino man sa kanila ang nangahas na huminga ng napakalakas kung sakaling matutuon ang galit ni Levi sa kanila. Isang matigas na kislap ang pumasok sa mga mata ni Jeren at nagtanong siya, ibig sabihin ba nito ay hindi mo na kami pakakawalan? Hindi man sa ngalan ng mga pamilya ng Southampton. Seryoso ka bang naisip ko? Kayong lahat, lumuhad. Utos ni Levi. Ang White Tiger at ang iba pa ay lumukso sa pagkilos. Sa loob ng ilang minuto, wala ni isang tao ang nakatayo sa harap ni Levi. Makakapagsalita ka ng nakaluhod. Napatingin si Levi sa nakaluhod na si Jeren habang sinasabi ito. Napaka-insulto. Ito na marahil ang pinaka-nakakahiyang sandali na naramdaman ni Jeren sa kanyang buhay. Siya ang pinuno ng Prince Gang. Isang prinsipe sa mga prinsipe. Ngunit dito siya nakaluhod sa harap ng iba. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Kinagat niya ang mga ngiping nakakuyom, "You have some guts to do this to us." Isa kang patay na tao. Maghintay ka lang at tingnan. Isang malupit na ngiti ang gumuhit sa labi ni Levi. Ngayon, oras na para ayusin ang score sa bawat isa sa inyo. Pinuntahan niya si Lucas at huminto sa harap ng isa pang lalaki. Dahil nagnanasa ka sa asawa ko, kastahin mo siya. Hindi. Ang matinding hiyaw ay napunit mula sa lalamunan ni Lucas at sa pagbuhos ng dugo, siya ay naging isang beteng. Sunod na itinoon ni Levi ang atensyon sa mga miyembro ng Prince Gang. Iniisip mo akong patayin, hindi ba? Hindi. W. Warren, sigaw nila bilang protesta. Baliin ang kanilang mga paa. Dahil hindi sila disiplinahin ng maayos ng kanilang mga magulang, gagawin ko ito para sa kanila. Isa pang koro ng masakit na hiyawan ang umalangaw habang sistematikong nabali ang mga binti ng mga miyembro ng Prince Gang. Ito ay talagang nakakatakot. Nang itoon ni Levi ang tingin kay Jeren, nagsimulang magpanik ang huli. Anong gagawin mo sa akin? Ang tagapagtanggol Kabanata 774. Naningkit ang mga mata ni Levi at malamig siyang nagsalita, hindi naman sobra-sobra ang pagputol ng braso para sa pagpatay sa aso ko, di ba? Dahil sa banta ay namula ang mukha ni Jeren sa alarma at nagpumiglas siya upang makatakas. Isa siyang prinsipe. Kung ang isa niyang braso ay naputol ng ganoon, masisira ang kanyang reputasyon ng tuluyan. Hindi na siya muling makakatingin sa mga mata ng sinuman. Hindi, pakiusap. Pag-usapan natin ito, okay. Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Nag-aalalang daldal niya. Sa sandaling iyon, ang kanyang gusot na anyo ay ginawa siyang kamukha ng ibang normal na tao. Wala na ang kanyang kayabangan at prinsipeng kilos. Gusto ko ang aking aso. Nanlamig ang mga mata sa kanyang galit, pinandilatan siya ni Levi. Natigilan si Jeren sa sinabi niya. Patay na ang aso niya. Paano ko ito ibabalik sa kanya? Sa sumunod na segundo,
Naroon ang metal na kislap ng isang talam na bumabagsak. Walang silbi ang kanang braso ni Jaren sa lupa. Kaagad, ang dugo ay nag-spray na parang isang pulang-pula na bukal. Ang kanyang mga pagungol ng sakit ay may halong sakit ni Lucas at ng iba pa, umaalingaw-ngaw sa malawak na patio. Kaya, napilayan ni Levi ang bawat miyembro ng Southampton Prince Gang. Ang tanging exception ay ang magkapatid na Jones, na umalis ng mas maaga at hindi nasangkot sa insidenteng ito. Ito ay isang mantsa na hindi kailanman mabuburi sa reputasyon ng prestihiyosong Prince Gang. Sa isang kisap mata, sila ay nahulog mula sa biyaya. Walang sino man ang inaasahan na ito. Napahiyaw si Jaren, mapapangako ko sa iyo na babalik tayo para maghayganti. Papatayin kita. Papatayin ko lahat ng pamilya at kaibigan mo. Hindi ako titigil hanggat hindi namamatay ang bawat isa sa kanila. Ngumiti si Levi ng mapait at sumagot, walang sino man sa inyo ang nadisiplina ng maayos noong bata ka pa. Ang alam mo lang kung paano gawin ay bully ang mahihina at itapon ang iyong timbang. Walang krimen na masyadong masama para sa iyo. Ang ginagawa ko lang ay turuan ka ng leksyon sa ngalan ng iyong mga magulang. Ngunit sa palagay ko ay hindi sapat iyon. Pagtingin sa kanyang relo, nagpatuloy siya, bago ang hating gabi ngayong gabi, ang iyong mga pamilya ay luluhod sa harap ko at humingi ng tawad sa iyong mga ginawa. Kung hindi, may kahihinatnan. Ikaw, kalokohan lang yan. How dare you demand that? Nakakahiya ka talaga. Itapon mo sila dito. Pinaalis sila ni Levi gamit ang kanyang kamay. Mabilis na ginawa ng kanyang mga tauhan ang sinabi niya. Sa kanilang kasalukuyang estado, ang mga miyembro ng Southampton Prince Gang ay talagang nakakalungkot na tanawin. Madilim ang mukha ni Jaren habang sumisigaw, bumalik tayo sa Southampton. Kailangan nating sabihin sa ating mga pamilya ang nangyari. Kung sino man ang may kinalaman sa nangyari kanina ay kailangang mamatay. Aalisin ko ang kanyang balat mula sa kanyang laman at iinuman ang kanyang dugo na parang ito ang pinakamagandang alak doon. Kukunin ko ang kanyang karne mula sa kanyang mga buto. Kapag tapos na ako sa kanya, magmamakaawa siyang mamatay. Maghayganti ka. Dapat tayong maghayganti. Ang iba ay sumigaw bilang pagsang-ayon. Walang mga salita upang ilarawan ang lawak ng kanilang pagkamuhi kay Levi. Samantala, pabalik sa Southampton, si Tyler at Wales ay nag-uusap ng walang ginagawa. Narinig mo ba si Lucas nitong nakaraang 2 araw? Iniisip ko kung nagawa niyang makuha sina Zoe at Helena. Wala silang natanggap na balita mula sa iba mula nang bumalik sila sa Southampton. Ang tagapagtanggol Kabanata 775. Humalaklak si Wales at sumagot, si Lucas ang pinag-uusapan natin. Ang pagkuha ng babae para sa kanyang sarili ay larong pambata para sa kanya. Pinag-isipan iyon ni Tyler at kailangang pumayag. Si Lucas ay isang dominanteng tao na palaging ginagawa ang gusto niya sa Southampton. Walang sino man ang nangahas na pigilan siya dito, kaya sino ang magkakaroon ng lakas ng loob na gawin ito sa South City? Pero bakit hindi pa siya bumabalik? At wala ring balita sa kanya. I tried calling him but strangely enough, naka-off ang phone niya. Dahil medyo mas maislan kaysa sa kanyang kapatid, naramdaman ni Tyler na may mangyayari. Sobrang saya siguro niya. I wouldn't mind sleeping kasama ang 2 dilag. Una ni Wales na may nakakalokong ngisi. Nakakunot ang kanyang noo, pinag-isipan ni Tyler ang lahat ng nangyari sa ngayon. Bigla siyang nagmungkahi, sa palagay mo ba ay nagkaroon siya ng problema? Bakit mo sasabihin iyan? Narinig ko si Jaren at ang iba pang Prince Gang ay umalis din sa Southampton ngunit walang sino man ang nakakaalam kung saan sila nagpunta. Nagsisimula na akong maghinala na may nangyari kay Lucas at tinulungan nila siya. Napaisip si Tyler. Tinapik ng kapatid niya ang balikat niya. Oh, sige. Nag-overthink ka sa mga bagay-bagay. Isipin mo na lang kung sino ang nasa tabi ni Zoe. Si Levi lang. Sa tingin mo ba ay may magagawa siya kay Lucas? Hindi tulad ng magagawa niyang pilayin si Lucas ng lahat ng tao. Totoo yan.
Si Levi ay isang walang kwentang basura. Ano ang pinag-uusapan ninyong dalawa? Biglang umalangaw ang boses ni Michael mula sa likuran nila. Lolo, pinag-uusapan natin si Levi, sagot ni Wales. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Michael. He snapped, di ba sabi ko wag mo nang banggitin si Levi Garrison? Hindi siya karapat-dapat sa ating atensyon. Lolo, ganito po. Mabilis na ipinaalam ni Tyler kay Michael ang nangyari kay Lucas. Nang matapos siya, sumilay ang ngiti sa mukha ng matanda. So yun ang nangyari. Napahamak si Levi ngayong nakatitig na sa kanya si Lucas. Sa totoo lang, si Levi ay isang maluwag na dulo ng pamilya Jones na maaaring bumalik upang kagatin tayo sa hinaharap. Sa kasamaang palad, hindi natin siya basta-basta maalis. Ito ay isang magandang pagkakataon na dapat nating pasalamatan si Lucas. Napangiti si Wales ng baliw sa sinabi ng kanyang lolo. Sobrang totoo. Walang paraan na makakaligtas si Levi sa isang paghaharap kay Lucas. Hindi na natin siya kailangang alalahanin pa. Sumimangot si Tyler at nagpahayag ng kanyang mga alalahanin, na sinagot ng kanyang lolo ng, Tyler, you're really overthinking things. Maging ibang tao, baka nasa panganib si Lucas. Pero si Levi lang ito. Sa palagay ko ay hindi niya kayang gumawa ng anumang gulo, lalo pa ang pagiging isang banta kay Lucas. Isang mapang-asar na muso si Michael. Ang paghahambing nina Lucas at Levi ay parang paghahambing ng isang kuting sa isang tigre. Ang tagapagtanggol Kabanata 776. Sa isa sa mga downtown area ng Southampton. Sa kabila ng pagiging isang downtown area, ang partikular na lugar na ito ay walang laman. Walang kahit isang kaluluwa ang makikita sa loob ng 10 kilometrong radius nito. Ang kakaibang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay maaaring maiugnay sa mga gwardya na nagpapatrolya sa bawat kalsada na patungo dito dahil ang lugar na ito ay nakalista bilang pribadong pag-aari. Kung kanino pag-aari ang ari-arian, ito ay walang iba kundi ang pinakakilalang pamilya sa Southampton, ang maharlikang pamilya ni Gould. Ang pamilyang Gould ay sinasabing umiral dito sa loob ng halos 1,000 taon, isang patunay ng kanilang husay. Sa sandaling iyon, maraming tao ang nakahandusay sa lupa sa harap ng mga talangkahan ng manor. Bawat isa sa kanila ay nabali ang mga braso o binti. Isang kawawang kaluluwa ang halatang kinapan habang patuloy na umaagos ang dugo mula sa pagitan ng kanyang mga binti. Ang tanging bagay na mayroon sila ay ang lahat ng mga ito ay mukhang lubhang nakakaawa. Ilang sandali pa, bumukas ang mga pinto ng mansyon at bumuhos ang isang malaking grupo ng mga tao. Kabilang sa kanila ang isang matandang lalaki na may manyeb na puting buhok na nakahawak sa isang tungkod na may ulo ng dragon. Ang matanda ay tila malapit sa 100 taong gulang. Bagamat hindi na siya maliksi tulad ng dati, kumikinang at matalas pa rin ang kanyang mga mata. Ang matanda ay walang iba kundi si Zab Ian Gould, ang patriarch ng pamilya Gould. Sa Southampton, magalang siyang tinawag na Elder Gould ng iba dahil siya ang may huling desisyon sa karamihan ng mga bagay. Ang kanyang mga salita ay panghuli, na nagpapas siya sa kinabukasan ng lungsod o sa kapalaran ng isang tao. Ang lahat ay parehong humanga at natatakot sa kanya, kaya tinatrito siya ng may lubos na paggalang. Si Jeren ang paborito niyang apo at siya rin ang pinaka-pinagmamalaki niya. Ginugol niya ang huling 20 taon ng kanyang buhay sa pag-aalaga at pag-aayos sa kanyang apo upang maging kahalili niya. Kaya naman, nang makita niyang nawawalan ng braso ang kanyang mahal na apo, sumabog siya. Bang! Ibinagsak niya ang kanyang tungkod sa sahig at agad na naputol ang patpat ng kahoy. RAAAARGH. Ibinalik niya ang kanyang ulo habang ibinubuhos niya ang kanyang galit sa langit. Ang iba sa pamilya Gould ay sumigaw din sa galit sa pagmamaltrato ng isa sa kanilang sarili. Sa Southampton, sila ay halos mga Diyos para sa lahat ng paggalang na ibinigay sa kanila ng mga tao. Ang lahat ay palaging yumuyuko upang pagsilbihan o pasayahin sila. Sa katunayan, kadalasan kung sino man ang kumausap sa kanila ay nakaluhod. Sila ang pinakamakapangyarihan at kilalang pamilya sa Southampton.
Ang takot na naramdaman ng lahat sa kanila ay nakaugat na kung kaya't marami ang magdurusa sa insomnia sa pagbanggit lamang ng kanilang mga pangalan. Ang ilan ay katutubo pang ang makaramdam ng pagnanasang lumuhad. Ito ay humantong sa walang sinumang nangahas na saktan si Jeren at ang kanyang mga kaibigan, na iba pang iba't ibang kabataang tagapagmana ng mga kilalang pamilya. Ang hindi inaasahan ng sinuman ay ang isang tao ay magiging matapang na pumutol sa braso ng prinsipe. Sa kabila ng pagkawala ng braso, sumasayaw ang saya sa mukha ni Jeren. Sa kasamaang palad, nakilala namin ang isang hindi kapani-paniwalang malakas na kalaban sa pagkakataong ito. Pinatay ko ang aso niya at pinutol niya ang braso ko bilang paghihiganti. Pinilayan din niya ang bawat isa sa amin mula sa Prince Gang. Hindi lang iyon, pero sinasabi rin niya na kailangan siyang puntahan ng ating mga magulang bago maghating gabi ngayon at lumuhad habang humihingi ng tawad. Sino ang gumawa nito? Angal ni Zabian. Ang tagapagtanggol Kabanata 777. Sinundan ng katahimikan ang tanong ng Patriarch. Wala pang ibang miyembro ng pamilya ang nakakita sa matandang lalaki na galit na galit. Nako, galit na galit si Elder Gold sa pagkakataong ito. Isang lalaki mula sa South City na tinatawag na Levi Garrison. Siya ay may ilang mga dalubhasang mandirigma na kasama niya. Hindi ako katugma sa kanyang pinakamalakas. Paliwanag ni Jeren. Si Elder Gold nga pala, parang kamag-anak sila ng Southern Union. Personal kaming nasaksihan habang ang mga miyembro ng Southern Union ay lumuhad sa harap niya. Tumanggo ang isa sa mga miyembro ng Prince Gang. Paano kung konektado sila sa Southern Union? As if naman natatakot ako sa kanila. Wala akong pakialam kung sino siya, papatayin ko siya kahit taga Oakland City siya. Nanlalaki ang mga mata ni Zabian habang nagutos, makipag-ugnayan sa lahat ng iba pang pamilyang sangkot sa insidenteng ito. Sabihin sa kanila na magtipon kaagad dito. Ngayong gabi, personal kong aakayin sila sa South City. Gusto kong makita kung sino sa mapahamak na lungsod na iyon ang maglakas loob na tumanggap ng paghingi ng tawad mula sa akin. Lahat ng naroon ay namangha sa kanyang sinabi. Hindi nila akalain na darating ang araw kung saan pupunta si Zabian sa isang maliit na lungsod gaya ng South City mismo. Sa lalong madaling panahon, dumating ang patriarch ng pangalawang maharlikang pamilya ng Southampton, si Mario Hunt. Nagalit siya nang malaman niyang baldado ang apo niyang si Jackson. Lalong nagalit ang patriarch ng pamilya Queen na si Hayden Queen. Ang kanyang mahal na apo ay kinapan na parang hayop. Iyon ay hindi katanggap-tanggap. Makalipas ang ilang sandali, naruroon lahat ang iba't ibang ulo ng mga pamilya. Sa nangungunang 30 prestihiyosong pamilya sa Southampton, ang tanging pamilyang wala rito ay ang mga Jones. Tandaan, ang usaping ito ay may kinalaman sa ating reputasyon. Dapat muna tayong maging low profile sa ngayon. Ano man ang maaaring maghintay hanggang matapos nating harapin ang mga barbarong ito sa South City. Mariing utos ni Zabian. Gaya ng inaasahan, agad namang sumang-ayon ang lahat sa kanyang plano. Sa pamamagitan nito, ang 29 na pamilya ay sama-samang nagtungo sa South City. Dahil kailangan nilang maging low profile, hindi sila nagdala ng maraming lalaki. Gayunpaman, ang mga dinala nila ay ang pinakamahusay na manlalaban na mayroon sila. Ang grupong ito ng mga nangungunang mandirigma sa Southampton ay higit pa sa sapat upang sirain ang Southern Union ng ilang ulit. Sa Guardian Mansion ng South City, si Levi ay nanonood habang si Asher Dragon at ang iba ay nag-aayos ng mga dingding. Nabaluktot ang mukha niya sa inis na ekspresyon habang galit na bumubulong, ito na ang pangalawang beses na nawasak ang mga pader na ito. Sa susunod, itutulak ko ng kanya ng sinumang samaire sa kanila. Tuwang-tuwa si Kirin, Sir, maaaring mangyari iyon ng mas maaga kaysa sa inaakala mo, kahit ngayong gabi. Sigurado akong bumalik ang mga brats na iyon para humingi ng reinforcements. Maghihintay ako. Bored na sagot ni Levi habang inaalis sa isip niya ang bagay na iyon. Sa sandaling iyon, maraming tao ang lumitaw sa looban. Nakilala niya si Mike, ang Commander-in-Chief ng South City War Zone, at si Percy,
ang Commander-in-Chief ng Northampton Warzone. Gayunpaman, ang iba pang anim ay hindi niya kilala. Huminto ang 8 lalaki sa harap ni Levi at sumaludo sa kanya. Magandang araw, Chief. Nakangiting nagsalita si Percy. Sir, ang 8 war zones ay isinasaalang-alang ang magkasanib na ehersisyo sa lalong madaling panahon. Ang mga lalaking ito ang commanders-in-chief ng iba pang 6 na war zones. Ang tagapagtanggol Kabanata 778. Ito ang commander-in-chief ng Southampton War Zone, Clark Pond. Hello Chief. Isang karangalan na makilala ka. Excited na sabi ni Clark. Ang Southampton War Zone ay isang napakahalagang lugar. Mula sa pananaw ng militar, mas mahalaga ito kaysa sa Northampton at South City War Zones. Kaugnay nito, mas mahalaga ang posisyon ni Clark kaysa kina Mike at Percy. Ngumiti si Levi, narinig kita. Nagulat si Clark na talagang naalala siya ng God of War. Ito ay isang karangalan ng habang buhay para sa kanya. Nagsimulang magpakilala si Percy sa iba. Ito ang Commander-in-Chief ng Haven War Zone, si Zayden Fairfield. Chilshire War Zone, Weston Zink. South Lake War Zone, Stanley Hodge. Narito, Darren Maxon mula sa North Lake War Zone. At panghuli, si Zayden Ziegler mula sa Westview War Zone. Tuldok. Nakipagkamay si Levi sa 5 pa. This made them so excited and emotional, na para bang ngayon lang nila nakilala ang kanilang idolo. Laking gulat nila. Hindi nila inaasahan na ang maalamat na Diyos ng digmaan mismo ay magiging madaling lapitan at down to earth. Chief, ano ang nangyari sa mga dingding at sahig dito? Curious na tanong ni Clark. Walang anuman, may bumunggo sa kanila. Sabi ni Levi. Ano? May nag-away dito. Kailangang huminga ng malalim si Clark at ang iba pang mga pinuno. Una, nagulat sila na may mga taong naglakas loob na lumaban doon. Pangalawa, upang lumikha ng gayong pinsala, ang tao ay dapat na isang master. No big deal, grupo lang sila ng mga bata. Darating ang kanilang mga magulang ngayong gabi para humingi ng tawad. Napangiti si Levi. Sa kanyang mga mata, ang Prince Gang ay talagang isang grupo ng mga bata. Ang kanyang karanasan sa nakalipas na 6 na taon ay higit pa sa naranasan ng maraming tao sa loob ng 60 taon. Masyadong mature ang lalaki, parang isang matandang boogeyman. Magandang malaman na pumunta sila dito para humingi ng tawad. Katangahan kong isipin na may isang taong may lakas ng loob na saktan ka, Chief. Nagtawanan si Clark at ang iba habang sinusundan si Levi papasok ng bahay. Sa lalong madaling panahon, ang 8 war zone ay malapit ng maglunsad ng kanilang magkasanib na ehersisyo. Gusto nilang magbigay ng ilang mungkahi si Levi, dahil ang pangunahing layunin nila ay magbigay pugay sa kanya. Edinburgh Manor, Southampton. Tinawag ni Michael sina Tyler at Wales. Baka may mangyari sa lalong madaling panahon. Sabi ni Michael. Oh, ano ang nangyayari? Nagtataka silang dalawa na tumingin sa kanilang lolo. Kakatanggap ko lang ng balita na umalis na si Elder Gold sa Southampton. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Sabi ni Michael. Ano? Paano ito posible? Ang lalaki ay hindi umalis sa Southampton sa nakalipas na 50 taon, hindi ba? Laking gulat ni Tyler. Nangangahulugan ang pag-alis ni Zab Ian Gold sa Southampton na may mangyayaring napakalaki. Ilang dekada na siyang hindi nakakapunta kahit saan. Sabi ni Tyler, may kinalaman kaya ang bagay ni Lucas dito. Ang tagapagtanggol Kabanata 779. Imposible yan. Sa bagay, 2 babae lang. Ano kaya ang nangyari mula doon? At saka, sino pa sa South City ang maglalakas loob na gumawa ng isang bagay kay Lucas? Pabayaan mo na lang si Elder Gold na umalis sa lungsod na ito para sa kanya. Nagpalitan ng tingin sina Michael at Wales. Natitiyak pa rin nila na maayos si Lucas, at si Levi ay hindi makapagdulot ng anumang ripples. Tyler, nag-overthink ka dito. Isipin mo, anong mga alon ang posibleng idulot ni Levi?
Hindi napigil ang sabihin ni Michael. Lolo, bakit hindi ako pumunta sa South City para tingnan kung ano ang nangyayari? Mungkahi ni Tyler. Sige, tingnan mo para mas maging kalmado tayong lahat. Kung sakaling may mangyari, makukuha natin ang unang impormasyon. Tumanggo ang matanda bilang pagsang-ayon. Habang pinamunuan niya ang malaking pamilya, puno siya ng mga diskarte. Sa kabilang side, iniulat ni Yadriel Larson ang insidente kay Grover. Ano? Tiyak na pupunta si Zabian Gold sa South City para maghanap ng gulo pagkatapos. Nagulat si Master. Tama, baka dumating na siya. Nag-aalalang sabi ni Yadriel. Hindi yun gagawin. Pupunta ako at pipigilan ko siya. Palihim na nakapasok ang mga tropa ni Zabian sa South City. Gayunpaman, napatigil sila nang pumasok sila sa lungsod. Nang malapit na silang magbulol sa galit, nakilala nila si Grover. Anong ginagawa mo dito, Grover? Malamig na tanong ni Zabian. Bumalik ka ngayon. Malalagay ka sa malalim na gulo. Pinayuhan siya ni Grover. Ha? Alam kong may kaugnayan ka sa taong iyon. Gayunpaman, kahit anong background niya, kukunin ko siya. Hindi makarinig ng kahit ano si Zabian. Huwag ka nang magsabi. Ang desisyon ay ginawa sa sandaling umalis ako sa Southampton. Ang kanyang saloobin ay mas determinado kaysa dati. Hindi man lang siya makumbinsi ni Grover at wala nang pagpipilian kundi bumalik. Napakabilis, dinala ni Zabian ang kanyang grupo sa isang mahiwagang lugar. Ang partikular na lane na ito ay napakatahimik at kakaunti ang populasyon. Madaling gawin ang mga bagay sa mga tahimik na lugar tulad nito. Walang makakaalam kahit may malaking nangyari. Woof woof woof. Ang asong tumatahol sa Guardian Mansion ay nagpaalerto kay Levi at sa kanyang grupo. Dumating na ang mga bisita natin. Napangiti si Levi. Chief, wala ka bang pakialam kung pupunta tayo at tingnan kung sino ang taong ito? Sigurado siyang may lakas ng loob na balbesan ang leon sa kanyang lungga. Si Clark at ang iba ay sobrang curious. Sino ang maaaring kumilos ng napakasama sa harap ni Levi at ginawa ang Guardian Mansion ng isang kasuklam-suklam na estado? Hindi talaga. Sino ang nakakaalam na maaaring siya ay isang taong kilala mo? Napangiti si Levi. Sumunod naman sa likod niya si Clark at ang iba pa. Paglabas ng pinto, nakita nila na ang pasukan ay puno ng mga tao at bawat isa sa kanila ay may mahusay na ugali. Maliwanag, sila ang mga Panginoon ng mga Panginoon. Siguradong mas malakas sila kaysa sa mga mula sa Prince Gang. Ang tagapagtanggol Kabanata 800. Lolo, sila na. Sila ay malakas. Nangunguna sa kanila ang nakatayo sa gitna. Tinuro ni Jeren si Levi. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na makakita ng isa pang 8 estranghero na lalabas ng wala saan. Pero wala siyang pakialam. Sa kanyang lolo dito, kahit isang 800 tao pa ay wala na ring silbi. Nang makita si Levi at ang kanyang mga tauhan, itinoon ng mga pinuno ng 29 na nangungunang pamilya sa Southampton ang kanilang mga tingin sa kanilang mga kaaway. Halos hindi na sila makapaghintay na lumunin sila ng buhay. Napakalakas ng loob na pilayan ng isang tao ang kanilang pinakamamahal na anak. Pilit na pinigilan ni Zabian ang kanyang galit at malamig na nagtanong, ikaw ba ang pumutol sa braso ng apo ko? Talaga, ako iyon. Pinatay niya ang aso ko at ang ginawa ko lang ay baliin ang isang kamay niya. Iyon ay napakamaawain sa akin, mahinahong sabi ni Levi. Sinasabi mo ba sa akin na kaya mong pinatay ang apo ko dahil lang sa isang aso? Hindi na magalit si Zabian. Si Jeren, ang pinakamarangal na kabataang talento ng Southampton, ay inihahambing sa isang aso. Paano niya na kaya itong nakahiga? Ang susi ay naputol ang braso ng kanyang apo dahil sa isang aso. Tama, mata sa mata, which is very fair. Gayunpaman, iniligtas ko ang buhay ng iyong apo. Marahil ang buong pamilya Gold ang dapat na magpasalamat sa akin sa halip. Ang linyang iyon ang nagsimula sa lahat. Natahimik silang lahat at hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya.
Paano niya nasasabi ang ganyan? Kailangan siyang pasalamatan ng pamilya Goal. Tuldok-tuldok. Ito ay hindi maiisip para sa bawat isa sa mga kilalang pamilya mula sa Southampton. Ang lalaki sa kabilang panig ay malinaw na nagdedeklara ng digmaan sa unang pamilya ng Southampton, ang pamilyang Goal. Malaki. Napakatapang mo. No wonder natalo ang apo ko sa'yo. Imbes na magalit, tumawa ng malakas si Zabian. Nakakast mo rin ba si Lucas Queen? Nagpatuloy sa pagtatanong ang patriarch. Oo. Dahil wala siyang kontrol sa ibabang bahagi ng kanyang katawan, kinuha ko ang kontrol. Walang pakialam na sagot ni Levi. So, pilayan mo ang buong Prince Gang. Pinaikit ni Zabian ang kanyang mga mata. Oo, ginawa ko. Dahil hindi sila tinuruan ng maayos ng kanilang mga magulang, ginawa ko kayong lahat ng pabor at tinuruan ko sila ng leksyon. Nakatitig din ng diretso ang mga mata ni Levi kay Zabian. Excellent, narinig naming lahat. Inamin niya ang lahat ng krimen. Sinabi ni Zabian sa ibang tao. Napasigaw ang lahat. Mata sa mata. Paghihiganti. Paghihiganti. Bumungad ang boses ni Levi. Hindi ka ba nandito para humingi ng tawad? Natigilan si Zabian. Bago ko sila pinakawalan, sinabi ko sa kanila na dalhin ang kanilang mga magulang dito para lumuhad at humingi ng tawad. Matigas na sagot ni Levi, dapat pasanin ng mga magulang ang mga kasalanan ng kanilang mga anak. Hindi ka ba pumayag? Nagulat ang lahat ng mga pinuno. Pinipilit niya talaga sila ngayon. Abangan ang mga susunod pang mga kabanata. Please comment, like, and share, mga ka-master, para updated ka sa aking mga susunod pang mga videos.